Neglect the air resistance. So, dito, for example, nandito start yung rocket natin, no? Ayan. Tapos, nag-travel yan syempre at a certain height, no? Ng 40 meters. Tapos, nandito na siya. Nag-engine fails na umusok. Ayan. Nag-fail yung engine. So, ito na kaya yung maximum height niya? Hindi pa, no? Kasi parang ano naman yan, nag-fail lang naman yung engine. Tapos, aangat pa yan, no? Pataas. Kasi siguro may gasolina pa naman siya, no? Tapos, nung na-achieve niya na, na-attain niya na yung highest point niya, tsaka na siya nag-land. Babagsak, no? Pangit. Wait na. Ayan. Tapos, yung... Ay, Barbie. Ayan. Dapat, ano, no? Ba't hindi nabubura? Ayan, basta before it hits the ground, no? Oh? Oh, wait, ganun. Hindi siya nabubura. Hindi na erase eh. Ulit mo. Ayan. Ayan. So, ito, magta-travel pa siya at a certain height. No? Pwedeng lagyan nyo ng mga point. So, dito si point 1, initial point. Yung highest point, this is point 2, and then this is the point 3. Okay? So, ang velocity niya dito sa 1, syempre that is equal to 75 meter per second. Then, yung gravity natin is 9.81. So, dito, pwede nyo kunin yung S1. Yung distance niya, no? Paano? Mamimili muna kayo ng 2 points, no? So, unahin na natin yung sa point 2. Di ba sa B2, ang velocity natin sa highest point, natatandaan nyo ha, kapag free-falling bodies, ang maximum height, ang ang velocity doon at that point is 0. No? Okay, so, from anong gagamitin natin? From point 1 to point 2. Tapos, distance yung hinahanap natin. So, pwede nyo gamitin yung formula na Vf squared is equal to Vi squared minus 2Gs. So, ang final velocity natin is the V2 is equal to V1 squared minus 2Gs. Yung velocity sa 2 ay 0 is equal to initial velocity, yung V1, 75 squared minus 2 by 9.81 multiplied by the S. So, S is equal to, and then ito yung H max. No, yan yung maximum height niya na ma-reach from the ground. Okay, magkano si S? 75 squared over 2 by 9.81. That is equal to 286.697. Tama ba? 697 meters. And then, ang H max is equal to 40 plus S. So, ang H max natin is equal to 326.5
meters. Next, determine its speed just before it hit the ground. So, yung velocity niya, hindi mismo nasa ground, no? Yung before it hit the ground, no? Yan, makikita nyo naman, no? Hindi pa siya dumidikit sa ground. Ayan. Sak. Ayan. Tapos, okay. Dito, pwedeng gamitin nyo anong point yung gusto nyo gamitin. So, from point 1 to point 2, hindi, point 1 to point 3, pwedeng point 2 to point 3. 2 to 3, no? Pwede yung 2 to 3. So, 2 to 3, tapos velocity yung ginagamit. So, pwede ba kung gusto nyo kunin nyo yung time o yung ano na lang, yung S na lang yung gamitin natin. Diba, ang formula natin gagamitin is BF squared is equal to BI squared minus 2GS. Ano yung S natin gagamitin dito? BF natin is yung B3. Tama. Minus equals to BI, that is B2 squared minus 2GS. Yung final velocity natin yung hinahanap, no? B3 squared. And then ang V2, 0. Minus 2 by 9.81. And then anong gagamitin nating S? Yung H max. Kaso, negative. Kasi, yung final position natin nasa ilalim ng initial position. So, that is, magkano yun? 326.697. Kaso, negative. So, magkano si V3? Ay, ang gagawin nyo, diba, ito magiging negative, negative. So, magiging plus. Tapos, taking the square root, kapag nag-extract tayo ng root, magkakaroon tayo ng isang plus and isang minus. So, ano yung gagamitin nyo? Minus kasi pababa yung velocity. So, magkano to? That is square root of 2 by 9.81 by answer. The answer is 80.061 meter per second. O paano kung hindi nyo naman kinuha na yung ano? Kunyari tinatamad na kayo. Kunyari tinatamad lang kayo na hindi naman kasi pinapahanap yung H-max. Ang pinapahanap na lang kasi minsan sa board exam isang problem na lang, di ba? Para hindi na kayo mag-travel sa 2, pwede naman kayo mag-start from 1 to 3. Paano yun, sir? Eh, di gamitin mo pa rin yung VF squared is equal to VI squared minus 2GS. Ano yung final velocity? Yung V3. Ano yung VI? Yung V1. Minus 2 by GS. No? Pwede rin yan from point 1 to point 3. So, substitute lang natin B3 squared is equal to B1. Ano yung initial velocity natin sa 1? That is 75 squared minus 2 by 9.81 by S. Ano yung S? Simula dito initial position hanggang final position, that's negative 40. No, kasi nasa ilalim. So, negative 40. Magkano si V3? O, i-extract uli natin ang root. So, magkakaroon ng positive, negative. So, that is equal to 75 squared minus 2 by 9.81 by negative 40. 80 point. Parehas lang, no? Oh, di ba? Oh, para hindi niyo nakunin tong nasa yung location ng highest point, no? In case lang, no? Kasi dito, what if na mali pa kayo dito sa S max, sa S, o kaya sa H max. Pag ginamit mo to, mamamali ka din dito, no? Sa second question. Pero kung ito yung ginamit mo, may chance na tumama ka dito kahit mali ka dito. Yun lang yung advantage niya. So again, at any point na mas maganda kung naghahanap kayo ng problem na i-reference nyo, no? Lagyan nyo ng mga numbering. Naantok na ako.
Di ba? Bonus lang to. Sa quiz, ganito lang din yung quiz nyo. Tapos, talaga. Hanap kayo sa mga past quiz. Tapos ito yung mga discussion lang nasa quiz nila. Kung may makikita kayo, ayaw ata nila ibigay. Hindi. Ito. A stone is thrown vertically upward and returned to earth in 20 seconds. What is its initial velocity and how high did it go? So, naniniwala ba kayo na kapag hinagis ko yung bato, kung ano yung time travel niya paangat, yun din yung time travel niya pababa? Maniwala na kayo? Hindi, actually, hindi. No. Hindi. Kasi, kapag i-consider nyo yung air resistance, no? Kapag kinonsider natin yung air resistance, may chance na magkaiba talaga yung time travel niya pag angat, tsaka yung time travel niya pag baba, di ba? So, parang merong kumokontra dun sa particle nyo na bumilis, umangat, tapos bababa siya, no? Mas mabilis siya pagka pababa kasi may tumutulong. So, ayun, sa kinetics part naman yon. Pero pagka kinematics, hindi naman natin, di ba, kino-consider yung force na nag-a-act dun sa... So, paano gagawin natin dyan? Di sir, hatiin na lang natin yung time, tapos punta kami sa highest point. No? Unang point, nandito yung stone natin, tapos magta-travel siya... Ay, Barbie. Ayan. So, this is your point 1, and then yung 2 is point 2, and then this is point 3 nung bumalik. Tama, highest point. So, ano yung velocity natin dito? 0. Yan yung alam nyo. Tapos, yung total time travel niya is 20 seconds. So, ito nga yung sabi ko sa inyo, kahit anong formula pwede nyo gamitin. So, mas magandang gamitin yung formula dyan is yung alin? Diba, BF is equal to VI plus a minus GT na lang. Tama? Ano yung gagamitin yung time? Ang final velocity, ito yung initial velocity, diba? So, V1. Anong final velocity? 0. Ano yung G? Wala naman sinabi kung anong units yung kailangan. So, 9.81 na lang. Ano yung time? 10 lang. Kasi yun yung pag-angat, no? O, magkano si V1? 98.1 meter per second. Pero, kunyari, ito naisip nyo, pwede rin naman, di ba? This is from point 1 to point 2. Paano kung naisip mo from point 1 to point 3? O, kunyari, nag-isip kayo ng kakaiba. S is equal to BOT minus 1/2 GT squared. May naisip kayong kakaiba. Ano yung S natin dyan? 0. Kasi bumalik lang naman siya, di ba? Therefore, 0. Ano yung total time travel niya? 20. So, V1 times 20 minus 1/2 by 9.81 times 20 squared. So, the V1 is equal to, cancel isang 20. 20 divided by 10 lang din matitira, di ba? So, that is 98.1 meter per second. Ayun, ganun lang. Highest point. So, gamitin na natin yung VF squared is equal to BI squared minus 2GS. Final velocity, 0. Is equal to initial velocity 98.1 squared minus 2 by 9.81 times S. So, ito na yung H max. 9.81 squared ay 98.1 pala. Magkano?
divided by 2 by 490 meters. Okay, ulitin na. Ang meter per second square, this is, ang mga meters, metric, no? Or SI kung tawagin. And then, ang feet per second squared, English. Or retarded. Charang, hindi. Madalang naman na din yung gumagamit. Retarded. Yung alin? Yung sa 1 to 3? Ito, bakit nag-0? Kasi ang kinonsider nating point ay yung 1 to 3. Diba ito yun, yung pag-travel niya dyan. So, yung ano yung position niya, displacement niya, that is 0. Kinalimutan niyo na, no? Huwag niyo kakalimutan na yung mga lahat ng subject na, no? Subjects. Kasi ako nung college ako, kinalimutan ko na rin. Ang mahalaga, importante, no? Hindi, yung iba kasi, after pumasa, okay na yun, kakalimutan ko na yun, di ba? Kinalimutan ko yung trust, ginamit ko tuloy sa MECDEF, di ako nakapasa, ganon. Ano ba nangyari sa inyo sa MECDEF?